binubuo yan ng mga magical or yung mga mages nga natin. So possibly, etong si Dachao. Also looking forward to see kung ano pwedeng gawin dito na paano ma-utilize ng Boom Esports yung pagkakaroon ng goal with C. Remember, his ultimate will most likely go to hide them. Also a few movement speed, pero yun nga lang, kailangan pa din syempre you have enough manpower kasi that would also give the vision, no, kung sino man ang malapit sa inyo. Yeah. So tignan natin kung paano nila ma-utilize yan. Sa ngayon, we're now moving towards sa ating game 1 at ito na naman tayo sa ating series 2. Pero bakbakan agad, ibig sabihin sa top lane tayo ngayon. Ajizix, sinusubukan bigyan ng pressure ang kanilang kalaban dito pero Chami one as well will take a lot of damage doon. And Josh papapok lang dito giving the damage as well sa kanyang hero, but I don't think medyo lumang dito ang Boom Esports. Pero baka makakuha na yung chicken, ha? Uy, naku! Chicken Mommy. Derby! Okay, wait lang ha. Yung mga juggler yung tumulong dun sa mga nilang mga laner. Naku, yung collapse, nandito na. Naku, pabilis na bigay galing sa taas! Bigyan na punta kagad dito sa ating mid. And that's Princess Cross getting the first blood para sa kanilang team. Yes. Pero yung Sea of Fate, at least kahit pa paano, isa lang yung nawala, no? Dahil nga naipa-teleport nga pauwi dito ni Chaz, yung kanyang kasapi dito. Si Aaron nga lang yung medyo nauna na nga, na napunta nga sa libingan dito, RP. At again, napakalikot ng ating early game rotations nga natin dito. Yung ating mga clash laners doon, pumunta yung parehong jungler, nagkakabasahan sila ng play, hindi pumapayag ang blacklist na mautakan ngayon agad-agad. And look at the damage mga abate nila, nandito na ngayon ang kanilang CC and slow, pero umuwi agad si Golden Kite, si Golden Kite. Golden Kite. Golden Ethic kasi yun. Ethic nomad natin. Pero sa ngayon, Josh yung mga kaibigan na dinigyan ng pressure ngayon ni Agi6, imagine, Erp. This is so, there's a lot of movement right now. Animist! Talagang pinagtalbugan niya lahat at kinain sa loob. Impressive right now. He's doing it with Gucci. Ito yung sinasabi nga natin, yung gulang factor at impressive again, just showcasing yung experience advantage. Hindi inaasahan ng Blacklist na yung Animist kasama yung flash play ay manggagaling sa isang unorthodox na lugar. And now Blacklist is staring at a 0-3 hole right now. Boom Esports, sinabi nga natin na yung play nila kaliwat kanan, zigzag, padilog, at kita mo naman, walang direksyon yung movements nila, RP. Kanina nasa baba sila, ngayon nasa taas sila. They're everywhere. Alam mo, pag nagkakaroon kami ng mga parang mini scrims lang sa mga office mates, kasi itong Nerf Kings medyo talagang nilalaro namin to eh. Ganito maglaro yung iba! Alam mo yun, casual lang dapat, pero ganito maglaro. Parang alam mo yun, di na sila nag-delane. Tinago na lahat. Hindi ko lang nilabas na aking sumarang loob. Dito. Pero yun nga, ang ganda. Sobrang effective na ginagawa ngayon ng Boom Esports, pero humahabol sa loob. Tamang atras lang ng bagas. Kasi dito, panakot lang kumbaga ang nangyari. At ito yung pinaka-inaasahan din ng Blacklist na gagawin sa kanila, diba? Yung strength nila, which is yung sa laning phase and team fighting, can be neutralized with map rotations. And Boom Esports being, you know, that team na nakapag-training of multiple strategies that are available in the meta, ngayon, nabibigyan nga sila ng pagkakataon na i-display at i-showcase yung meron sila at i-highlight yung weakness nga ng Blacklist pagdating sa early game. So far though, ayun na nga, pinapakita ulit yung malaking mapa nga natin dito. We now are staring at a 2K gold lead in the favor of Boom Esports. Ganun lang. And that's just 4 minutes mga kaibigan. 4 minutes pa lang tayo dito pero yun na kami nakuha. Ito na naman si Impressive, nagtago kagad, Prophecy. Pero wala pa sa loob. Wala muna tayong magiging mainit na labanan dito. Pero yung top lane! Naku, tinawag lahat ng sampayan ng Pilipino! Bagay! Pupunta sa top side. Pero yun nga lang, Boom Esports. Kawawa naman si Kuya Miggy. Yeah, ito yung power of Dachao, diba? Pwede mo talagang tawagin yung tropa mo kahit mula sa malayo yan. Kahit nasa Cavite yan, pupunta yan ng Fairview dahil nga yung Eye of the Whirlpool nga, isang clickable lang. So, sana all pinupuntahan ng ganun. Pero kasi kadalasan ng mga halfway natin, di ba? Dapat SM North, ganun. Yung iba hindi ko pa gusto SM North. Yung halfway ng taga-norte. Pero pinalo sa loob pa, kabig din big naku, nahuli si Chami. And look at that ult na naman. Winter is here. Double kill na naman. Si Kuya Monogard. Dragon right now is doing it. Pero sa Timothy na magkaroon ng trade steal. Focusing sa pag-steal ng kanilang mga jungle camps. And they're now doing it. Frozen. Hindi lang siya ng lambot. Nanigas pa because of the CC that Boom Esports have.
Tapos tignan mo itong si AG6, no? Talagang inaangasan niya lang ang mga members dito ng Blacklist. Inaagaw at kinakat pa nga yung wave para talaga magkaroon ng freedom itong Boom Esports to really make plays everywhere on the map. Ang bilis din nila kinukuha yung camps dito ng Blacklist no? Pare, wala lang natitira kay Just Chi. Wala. Kumbaga parang kung ako si Just Chi, kayo na lang maglaro, guys. Ayan, dito mo naman. AG6, Retros level 9, level 8 pa rin si Just Chi dito. Ito na ang rest of the over sa Boom Esports, papunta sa taas. Aggressive, wave. Pero kaya, oops, tamang out lang. Kaya pauwi-uwi lang. Ito yung pwedeng gawin dito ng Blacklist, maximize yung kanilang Dachao nga in going for cross-map plays. Talagang ito yung magiging sandalan nila, yung tag team ng Fuzi at ng Dachao. Oops, lumipat bigla sa baba. Sa gitna pala. Dito na yung nangyayari pero namatay. Dito sa Kuya Madarma. And Miggy will fall down to the hands of the kaya pala nilipat. Gustong ipakita yung ang karaniwang combo ni Heino ay 2-1, basic attack or 2-1. At para sa Heino, I guess it's safe to say, dalawang klase ng Heino na meron tayo. Yung Mage Heino nga natin and yung Tank Heino. Oops! Pasok sa loob. Ito naman magagamit na dito sa loob. Pero masyadong malalim. Si Kuya mo, AG6 ito na sa loob na naman. Ang damage output sa kanila. Pero nakuha na naman ang isa. Nakuha na mga kaibigan ng isang miyembro dito ng Blacklist. Pero hinahabol ngayon si AG6. And AG6 ay nakuha na naman at napitas. That's a 1-1 trade lamang. Medyo na masyado sila lumalim doon, ha? Yeah, it's a 1-for-1 at ang pinaka-goal talaga dito ng Blacklist ay ma-protectionan nga yung kanilang blue buff. Toshi! Mahirap pa abutin sa ngayon at kulang pa ang burst ni Chami 1. Hindi pa enough yung kanyang vitamins, kumbaga. Sa ngayon, nagkakaroon ng pagkakataon ng Blacklist na makabawi pa unti-unti against sa Boom Esports and sinusubukan pa nilang ibigyan ng pressure. Pero yun nga lang, medyo nahihirapan din ngayon ng Boom Esports na mapagpatuloy yung kanilang ginagawa ng rotation sa mga pagkakataong ito. But we have 80 seconds left bago mag-up yung ating mga objective. And that Tyrant and Overlord will surely disrupt some of the strategy na pwedeng gawin dito. Or maybe they're now preparing right now themselves na paparating ng ating mga objective. At napansin mo, RP, wala pa tayong 5v5 no? Kasi ang kadalasan nangyayari dito nga is yung mga small skirmishes na na-abuse nga rito ng Boom Esports. On the top side, kailangan mag-ingat dito ni Chaz at ni Golden Kite. Pwede pa naman nilang gamitin yung Sea of Fate para makauwi. The total amount of time na kailangan para maka-full channel yung bilog nga ng Sea of Fate, RP, is 4 seconds. So, kailangan nilang kailangan nila ma-sustain yung damage burst na manggagaling sa Boom Esports for 4 seconds. Medyo mahirap gawin yun, ha? Mahirap gawin yun indeed. Pero sa ngayon, si Toshi hinahabol ang isa. Babalik sa maling lugar. Uy! Pero sa iba yata napunta, no? Delikado ngayon ang buhay ni Aaron dito. Ginamit na ng ulti. Winter is here para sa isa. Pero not enough damage para kay Aaron. At it will fall down to the hands of Boom Esports. At nakakuha na sila. Stamp sale dito ng Blacklist. Yun yung trade. Ito yung nahanap ng Blacklist na trade, no? And again, yung flash play dito ni Aaron, I thought was enough for Boom Esports to really take him down. Pero slippery pa rin ang Heino. Hopefully we get to see the items para makita natin kung ano yung pathing dito ni Aaron. Is it the tanky Heino or is it the magical damage Heino? Kasi importante yan para makita natin kung ano yung plan dito ng Blacklist. So far though, ito si Golden Kite. Uy! Nasa likod! Nag-back away, bilang tumalon sa likod. Pero hindi nila nakita doon. Nakuha nila dito yung Tyrant. Pero Whirlpool! Ito na yung Eye of the Whirlpool. Eye of the Tiger. Pinagpipitas sa dinamahagi na Boom Esports dito. Pero nakukuha pa sila. Buhay pa si Toshi. At godlike na si Kuya mo Toshi. Nasa loob pa rin ang laban natin dito. Free lang sa loob. At tinusubukan pa nila magkaroon. AG6 still. Oh, wala pa pala dito si Toshi. Pero si AG6, grabe napakakuha. There's support coming in from Dragon. Pero napitas sa si Dragon. He's been shut down. That's a lot of gold falling to the hands of Blacklist. But they're still being knocked down. At ito na hinihintay ng Blacklist right now. That's a 4. Hero down. Si Toshi. Pero ito na si Toshi. Uy, si Toshi. Gagawa ng mirakulo. Gumagawa ng storya ng kanyang sarili. Pero umuwi. Nakauwi si Golden Kite. Si Chami ay hindi. But that's okay. Dahil naubos nila lahat ng miyembro ng Boom Esports. Tama ka, Ricky. Ito yung baliktad ng laban na hinahantay nga ng Blacklist. Sinabi nga natin na ang kanilang lakas ay manggagaling sa kanilang team fighting. It was in full display. Chami 1 getting the head of Dragon, shutting him down. And you look at the scoreboard right now. 6 kills. Itong si Dragon, ang laki nung lamang nitong Princess Frost. Kaya nung siya yung napitas, nawala yung majority ng damage ng Boom.
napunta lahat ng majority ng gold ngayon sa Chubby dito after getting that kill because of the shutdown na nakuha na niya. Nakuha nga niya during that team fight. Yep, Still have few seconds left before the Dragon Naku, or the Tyrant and Sea of Fate. Overlord na mag-up na pero ito na naman, nag-ready na kanya Sea of Fate pero see ya later, Alligator! Yun lang eh, no? 4 seconds lang. Ang pinaka-play talaga doon is itulak mo sila gamit niya itong si Miggy pero yung pagtulak niya ay hindi nga naging sapat. And so now, Tyrant ang magiging target ng Boom. Ops, mahuli nga ba? Subukan niya dito. Nahuli Pinasok sa yata loob. yun. Pero di yata magandang ideya ang And ginawa this is dito fair. mga kaibigan ni Joshi. Halfway through na yung Tyrant natin dito. Pero walang rumiresponde coming from the members of Blacklist. I don't think they really want to get this one but just the distraction. And Don was able to get that one para sa kanila. Agisix securing the Tyrant. And trade lang ng trade. Itong ginagawa ng Blacklist. Ito talaga yung duo deluge na ginagawa nila. Ops! Ops! Kinain na naman niya sa loob. Tamang higup lang. Bullet! Pero uwi lang. Parang at that time, parang makikita mo na suko na sila eh. Sige, bahala kayo. Yeah, kailangan nila si Miggy kasi si Miggy lang yung parang may tulak sa kanila para mawala sila dun sa bilog eh. And yun yung pinaka-importante dito para sa Boom Esports para matigilan nga yung pag-back or pag-disengage nga dito ng duo deluge ng Black. Oh! Ayos na naman. Ginamit nila dito para isisi ang isa. Nahatak pa loob pero AA Robin. Fall down niya ba? Tamang pinuputukan lang ng AoE damage pero not enough damage. Kulang sa vitamins. Habang ginagawa nila yun, yung bot lane, ipinipush down na naman ng members of Blacklist. Don't have to sige third now. Pero si Fuzi ay uma-out na. Yeah, we look into that replay. And again, yung replay nga dito, Aaron. Clutch din dito yung magic lifesteal ni Aaron, pare. Kasi nakita ko yung items dito ni Aaron. Ang focus niya is more on the damage side. So, yung pinaka-sustain niya rito, yung pagiging tanky niya, is reliant dun sa damage na maibibitaw niya. And again, yung lifesteal from the needles was clutch to allow himself to survive that all-in. Now, Blacklist is going for the Overlord right here, right now. They don't have any information, I think, because kanina pa nila ginagawa ng paraan na magkaroon sila ng show sa ibang mga lanes dito habang distracting lang yung bot side. And that's an uncontested Overlord. Remember, right now may mga teenager dragons na tayo ngayon na kasi na past 10 minutes na. Pero blue buff, makukuha ni Agisix. Ang sakit, Kuya Eddie, pero delikado ang buhay ni Kuya Chami 1, pinauwi! Na naman. Kinuha ng Whirlpool, pare! Sabon Jutsu! The Whirlpool in the both side! They have the Mother Dragon, pero wala pa yan. Dumabiyahe pa dyan. They're now recalling back home. Boom Esports has to respond immediately. They have the Sea of Fate. Sea of Fate. Pasok sa loob. Pang maiwan ay kawawa. Walang naiwan pa isa na dali. Joshi. Pero yun nga lang. The third sa both side ay nawala pa din. The power of Dachao is in full display, Irby. Maalanganin ka, pwede kang tawagin lang Eye of the Whirlpool. At nabutas na nga yung high ground tower dito ng Boom Esports sa baba. May problema pa sa taas kasi nandoon si Dracarys. Dracarys indeed. Pero delikado naman yung si Chami Bot dito. Hinabol tatlong miyembro ng Boom Esports. Kakayanin nga ba nila? Nope, I don't think so. Pero remember, sabi mo nga, nasa taas si Dracarys kasama ang dalawang miyembro dito ng Blacklist. Sila lang lagi ang magkasama. Golden Kite at si Jazz. Laging naka-ready dito mga kaibigan yung Eye of the Whirlpool. Pagkakailanganin, inaanda na, inaabang. Remember, may dragon pa tayo. That's a mother dragon and baby dragon together. So pagka hindi tayo baby shark but baby dragon. Ikaw, Sea of Fate. Uwi tayo, walang maiiwan. Sama-sama doon sa dulo. Ops, sa baba, may clash. 3v5 to, Irby! Here we go mga kaibigan, 3v5 indeed. Pero makakapitas nga po dito ang membro ng Blacklist. Down si Toshi! Possible to get one. Toshi will fall down into the hands mga kaibigan ng Blacklist dito. And next target nila is impressive. Invisible lang tayo palayo. Run like a wind, bullseye. Kakayanan nga ba yung mga takbo dito? Mabilis yan, Kuwagutsu yan eh. Mabilis. Kuwagutsu yan, bossing. Medyo mahirap pa-apple yan. Apat yan, yung pa mabilis. Pero may next target sila dito. Naku po, medyo makulot si Agisix. Maging Agisix 7, Eye of the Whirlpool, Summoning Technique, Kuchiyoshi no Jutsu, at napitas na mga kaibigan ng isa. This could be a potential push for them. Okay. Yeah, or Tyrant, di ba? Maraming option ngayon dito ang Blacklist. Pero sa ngayon, mukhang relax lang. Alam nila na nasa kanila na yung bola, nasa kanila na yung kalamangan. Although the gold lead doesn't show it, yung territorial advantage dito ng Blacklist ang kanilang ini-enjoy. And the Tyrant will be joining their side. Additional combat power para sa kanila. Grabe oh. Tignan mo naman yung ginagawa. Wala lang eh. Hindi na kailangan mag-recall.
Kumbaga naka-ready na yung taxi, Mas yung Grab. mabilis, pare. Naka-ready na yung Grab, Ops, men. ops, Ready ops. for pick-up. Pero may delikado Grab dito Sumusuntok ni Miggy, ha. Nagsusuntok niya, 1-2 punch combo. Itong si Chami 1. Pero si Chami 1, may kasama yan. Naka-ready si Josh kung nagkataon. Ginagawa niya kanyang anusun. Pero ito na. Kuchiyoshi no Jutsu once again. I have the Whirlpool. Teleporting under the members of their team. Pero nawala pa isa-isa. Parang nagsabay yata yung Ako si Chami, may... Ang nangyari doon, Erpy, so sumama yung Hayno, kaso nag-rewind. Ang gulo tuloy nang nangyari, di ba? Kanina nandun ka sa Gularqueta, ay nasa Mega Mall ka na. Nasa Mega Mall na. Malayo pa yan, eh. Traffic pa dyan. Grabe. Eto sa Welcome to Honor of Kings, ladies and gents. Grabe, parang daming teleport tsaka time lapsing technique na gaganap dito sa kanilang lineup. Kasi yung Hayno talaga, hindi naman napuputol yung tali no? Yung save point mo. Kahit saan ka nang galing, pwede mo nga gawin dyan, RP, babak ka, tapos pabuhay ka, tapos bigla ka mag-fake rewind para makabalik nga ng puno na yung buhay mo. Ops, pero yung Overlord, pinagtitripan ng boom. Amoy Overlord, ha? Amoy Overlord, mga kaibigan. I have the Whirlpool. Eto na, sinamo na nito, mga kaibigan na kanila mga kampe. Pero wala nga na sila magagawa kasi too late na para sa kanila. Kung sakali man naipilit nila dito pag nagkataon. Pero remember, that's Overlord. They can summon the Mother Dragon. Ops, Eye of Sight! Eye of Sight! Pero pinauwi na naman. Di na kailangan tumapak. Yung Sea of Fate niya no, parang may mga papel. Pero ito naman, boom naman ngayon na magtatangka na mag-push. Yung kanilang Shadow Vanguard ay nandito sa baba. Kanilang version ng Dracarys, pare. Oo, ito na si... Nakalimutan ko na yung pangalan ng isang dragon ni Daenerys. Pero sige, Dracarys na lang din yan. Sa kabila eh. Sa ngayon, yung kambal. Oo, kambal. Sa ngayon, we still have soft teenager dragon, pero I have the Whirlpool na ginamit kayo. Stop line dito. Pero medyo malayo naman. Si Pussy, di naman kailangan rumisponde ko sa kaliman. Pero at least, they're just being precautious right now sa situation nila ngayon. At napunit na yung Mama Dragon nga, Irby. Diyan malakas ang Fuzzy. Kasi ang damage ng Fuzzy is nasa on-hit talaga. The more basic attacks, percent health din yung kanyang binubutas kung naka-doomsday siya, mabilis talaga sa kanya mag-clear ng mga big monsters na yan. At kung maalanganin nga dito ang Blacklist, tatawagin lang siya pare. Diba? Who do you call? Call na Ghostbusters pa rin ba yun? Ghostbusters yan, boss. Kaya tawagan lang no? Oh my God. Kumbaga, talagang kumpara sila dito sa kanilang utility. Utilizing it very well. Sa ngayon, 40 seconds on the clock bago mag-up yung ating Tyrant. And we'll see if magagawa nila ng paraan to na makuha itong Tyrant. Sa ngayon, may Team Dragon tayo sa both side pero apat sila Tinakat dito. Ni Miggy. Oo nga, si Dharma, talaga focus lang sa goal. Pinipigilan lang na makapag-push yung ating mga minions dito. They just can't push it well. So, tinatamaan ng damage sa loob. Josh Delicado, ginamit lang ang Winter is here pero natin ang damage ko lang sa gulay. Yung tower lang yapat ang kanilang focus dito pero nasa loob. Nanigas ang isa. Eto na! Si Agi6. Papasok na sila dito mga kaibigan. Mahuli yata ang isa. Oh no, walang magawa dito. E naiwan si Agi6 mag-isa. Si Miggy. Agi5 lang sila dito. Agi1 ang nangyari. And now Miggy tried his best to destroy that the third tier turret pero Blacklist is doing it. They were able to get 4 members of Boom Esports. Kailangan na lang nilang ingatan yung wave dito sa may bandang ibaba para hindi makanya neto ni Miggy. And the ice is on the prize! Crystal ang push ng Blacklist International. May kasama pa silang Gundam dito pero kakayanin nga ba ni Dharma na pigilan sila dito mag-push sa loob. Miggy! Dharma trying his best pero wala na siyang enough dama. Ito na yung Sages na Sanctuary pero not enough bite. I think that's more than enough for them to defend the Crystal right now kasi nasira niya yung Gundam. Yup! Grabe talaga itong si Miggy. Pagka naaalanganin ng Boom Esports, sumasandal sila sa XP ni Miggy in Honor of Kings. What a way to save the game para dito kay Boom Miggy. And that's how you play the game, folks. Gamitin mo ang Sanctuary. Nakita mo naman kung gaano niya na-utilize yun. Hindi pa tapos, mayroon pa siyang round 2. Kumbaga round 1.5 ang nangyari sa kanya sa kanyang second life. And now, Tyrant is slowly being taken down by Blacklist. Yeah, and now, yung Tyrant pwede pang makolapsan kasi nandito pa sila Agi6. Ayaw nilang magbigay ng libre ngayon, RP.
Si Miggy, ang trabaho lang ay pigilan sila. Eye of the Whirlpool, remember, still there. Oo. Pero they just can't risk it because Yung they kita, can yung kita. also push the mid lane. Yung third tier turret nila dito, no? Delikato yan pag nagkataon. Eh, pa-up na rin ng ating Overlord. Pero nakuha na nila dito yung Tyrant. Yeah. Uy! Okay. Kamuntikan lang. Pero yung Tempest Dragon natin, RP, yung kumbaga kanina, di ba, Mother of Dragons, eto, lahat na, kumbaga, ano ba, ninuno ng mga dragon, yung Tempest Dragon. Yung mga nuno ng dragon dito ay mabubuhay na nga in 5 seconds. Kung sino makakuha dito, panigurado ang mananalo dito, RP. Ito na, Tempest Dragon mga kaibigan, the most crucial The objective. final showdown! Ito na si War Greymon, kumbaga, pero nagre-recall sila dito. It seems like they have different plan right now. They didn't want to defend instead of pushing themselves to try the Tempest Dragon. Ang ginagawa ng Blacklist, wala mag-Tempest Dragon. Gigi! Dito kayo sa amin, mag-busy kayo. Whirlpool! Summoning technique mga kaibigan, di na basta mga friends. Naku, tinulak! Napagod ang tulak na ginawa ni Mickey. Siya, Pero dahil dyan, kailangan silang mag-back away. Impressive. Ngayon, kulang sila ng isa, kulang sila ng dalawa. Mamatay nga ba dito mga kaibigan si Golden Kite? Pero meron siyang Sage's Resurrection. Nilagyan na siya dito ng bahay Sea of bata. Fate. And is now going back home. Nakatakas! Nakapag Sea of Fate sila dito. But remember, that's now 3 members of Blacklist ang naipit sa loob. Pero si Miggy, napakakunat. Aji6 rather, ay napakakunat right now. And they just can't stop them from dealing damages. And wow, 20 minutes, pero ito mo naman, ang close ng laban. Ang daming close call na nangyayari dito sa Blacklist. Pero every single time, to the rescue, itong si Chaz. With that Sea of Fate, sama mo na rin yung Sage's Sanctuary. Nagawa niya pang ang buhayin dito si Golden Kite. Ngayon, Tempest Dragon still open for the taking. Oh, indeed, Tempest Dragon could be, again, a very crucial objective. Pero Sea of Fate, tawang out lang. Pero hindi niya na dinaanan. Hindi na nila pinansin. Pero si Chaz, no, alam mo pag napitas to si Chaz, parang mapakalaking satisfaction para sa Boom Esports pag nagkataon. Pero nag-aabang sila ngayon sa Geddy. Remember, si Impressive ay nasa gilid din. Pwede niya gamitin yung kanyang animist na naman. And yung out of sight prophecy para papasok sa loob, slowly but surely could potentially get them picked off from the bot side. Wala silang alam dito, no? You don't have the information. Wag ka daw maingay, Erp. Wag ka daw maingay, Erp, ha? Baka daw marinig. Pero kinukuha din nila yung Tempest Dragon na ito. Ang dami nangyayari. Kaliwat kanan, east side, west side, may nangyayaring play ngayon. Iba pa. Yung baba. Either isamon niya sila para makalaban sila dito or they just have to take this one. Pero ang laki ng buhay ng Tempest Dragon, 85,000 million. Oh my God. Oh my God. And now Blacklist, nagkakaroon sila ngayon ng freedom pero nandito pa rin si Aji6. Ang hirap pag-decide, man. They just can't let the bot lane go like that. Kasi may Whirlpool eh. Pwede mag-summon lahat, pwede ma-push bigla. Or they just have also to defend this Tempest Dragon. At mag-decide ngayon na Boom Esports na try to steal the Tempest Dragon. Di ko makita kung buhay pa. 14k na lang ang buhay. Wala sila magawa nito para mag-defense. Nakuha ni Justin! Nakuha ni Justin, mga kaibigan! At kanila dito ang Tempest Dragon. And now, Eye of the Whirlpool. Summoning technique. Yung bot lane natin. Pinupush pa rin nila. Napakalaking tulong ng Tempest Dragon sa kanila right now. Pangubos na ang member dito ng Boom Esports. Pero si Chaz, grabe, buhay pa si Joshi and Sea of Fate will just bring him home. And Golden Kite, Blacklist Esports, mga kaibigan. This could be it. Blacklist International, wala nang pipigil sa kanila na makuha ang unang laro natin dito, RP! Grabe, Tempest Dragon with a lot of baby dragons. And they're now doing it. Dharma, this time wala ka na, or rather Impressive, this time wala ka na magagawa. That's going to be an ace. And that's going to be the win.